Sa gitna ng paghahanda para sa kauna-unahang parliamentary elections ng BARM, magbabala ang COMELEC laban sa mga posibleng aberya o irregularidad na dapat umanong bantayan. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa May 12, 2025, hindi lang ang national and local elections ang pagkakaabalahan ng COMELEC, kundi pati ang kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nagtipon sa COMELEC ang iba't ibang partido sa BARM para sa Multi-Party Democracy Summit. Dito nagbabala si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa posible raw mga irregularidad na dapat bantayan. Vote buying, terrorism, katulad po ng violence, ilalagay ang mismong botohan sa tabi ng bahay ni Mayor. Susunugin ang mga paaralan upang hindi doon makaboto. Yan na po yung nangyayari at paulit-ulit na nangyayari dyan, lalong-lalo na sa inyo sa Bangsamoro. Hindi po namin papayagan ang lahat ng yan. Pagtitiyak ni Garcia, We will never hesitate to use the full powers of the COMELEC under the Constitution para siguraduhin na walang masasakripisyong buhay at lahat makakaboto. isa sa dumalo ang acting governor ng Maguindanao del Norte at military chief ng Moro Islamic Liberation Front. Ang assurance namin is kung sino man ang gustong manggugulo, we will not participate on that. We will invoke the principle of Islam on this because fraud, rigged, and all kinds of fraudulent is against Islam. Ibinida rin ng BARM ang ilang highlights ng implementing rules and regulations ng Bangsamoro Electoral Code. Kabilang dito ang probisyon kontra sa turncoatism o pagpapalipat-lipat ng partido. Sa ilalim nito, kung ano ang partido nung mahala ng isang kandidato, dapat manatili siya sa partidong ito habang nakaupo sa pwesto. Kung hindi, pwede siyang maalis sa pwesto. Muli ring nagpaalala ang COMELEC laban sa paggamit ng artificial intelligence para magpakalat ng maling impormasyon kaugnay sa eleksyon. Hindi lang sa BARM, kundi sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sa mga oras na ito, hanggang alas 10 ng gabi mamaya, nasa ilalim ng yellow alert ang Luzon Grid dahil pa rin sa manipis na supply ng kuryente. Posible naman daw na may ilang plantang magbalik na sa full capacity ngayong linggo. Pero sasapat na kaya yan? Nakatutok si Ian Cruz. Nitong Sabado ng hapon hanggang gabi, naranasan ng pamilya ni Grace ang ilang oras na power outage sa Pasong Tamo, Quezon City. Ang higit daw na nahirapan sa matinding init ang maliliit niyang mga anak. Kaya sana naman daw hindi na maulit ang brownout. Kasi kawawa po sila pag walang kuryente. Tayo po nakakatiis, yung mga lalaki, mga matatanda. Yung mga bata po, Hindi kaya yung init. hindi kaya po yung init. Saka po yung may mga edad na. Kabilang sila Grace sa nasa 2 milyong customer ng Meralco na apektado ng rotational brownout sa NCR, bahagi ng Central Luzon at Calabarzon dahil sa red alert status ng Luzon Grid nitong weekend. Hindi rin ligtas sa brownout ang bahagi ng Northern Luzon pati ng Bicol Region. Ngayong araw sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, nasa yellow alert status muli ang Luzon Grid mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. May kasunod pa ito ngayong 6:00 hanggang 10:00 ng gabi. Bunga ito ng manipis sa supply ng kuryente sa Luzon Grid. Hindi naman inaasahan ng rotational brownout kung yellow alert, pero ang manipis sa supply maaring mauwi sa red alert kung biglang sumipa ang demand bunga pa rin ng mainit na panahon o may bumigay na namang power plant. Ang Meralco, inabisuhan na ang malalaking customer nila na maganda sa paggamit ng sarili nilang power generator o green energy source sakaling umakyat sa red alert status. Sa ngayon, 16 na power plant ang hindi gumagana sa Luzon. Ayon sa DOE, may limitasyon rin daw ang outages ng planta ng kuryente base sa alituntunin mula sa Energy Regulatory Commission. Kung na-violate nila ito, then of course, they have to face the penalties to be imposed by the Energy Regulatory Commission. Pero baka may makabalik na raw na ilang planta sa linggong ito para patatagin pa ang supply ng kuryente. 6 naman sa mga planta ang gumagana pero bawas ang kapasidad na patuloy daw na sinisikap na maibalik sa full capacity. Baka daragdag sana ang mga hydropower plant ng Luzon pero hindi pa raw sapat ang level ng tubig para patakbuhin ang mga ito kahit pa tag-ulan na. Responsableng paggamit ng kuryente ang patuloy na apela ng Department of Energy sa publiko para raw mapagkasya natin
kung ano man ang available na kuryente sa ating grid. Hindi lang ito makakatulong sa sistema natin, sa halip mababawasan po kahit papano yung ating binabayaran sa serbisyo kuryente. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Naniniwala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na dapat magkaisa ang Ukraine at Pilipinas para depensahan ang teritoryo nito laban sa mga nagtatangkang manakop. Nakatutok si Mariz Umali. Sa kaniyang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas, wala pang 12 oras na nanatili sa bansa si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kaya nanghihinayang daw siyang hindi niya maikot ang ganda ng Pilipinas. I saw just people are very warm in the hotel and in the palace and in the streets. I saw him. They're just smiling. Bagamat nasa kalagitnaan ng gyera ang bansang Ukraine, minarapat pa rin ni President Volodymyr Zelensky na bumisita sa ating bansa dahil ganito raw niya pinahahalagahan ang boses ng Pilipinas at ng buong rehiyon sa usaping pangkapayapaan at kalayaan. Minabuti rin niyang pumunta rito para personal na imbitahan si Pangulong Bongbong Marcos sa nalalapit na Peace Summit ng Ukraine na gaganapin sa Switzerland ngayong June 15. It was very important directly to invite the president, directly to speak with him about the details what's going on the battlefield, what Russia brought with this war to our land, all this crisis. And of course, for us it's very important not to give Russia possibility to influence on Asia. We are preparing our steps to peace, and of course for us it's very important that Philippines really support our territorial integrity and sovereignty. Now we are starting our peace summit and we are trying to unite all the countries to give strong message from all the world to Russia, stop the war. Kamakailan lang sa dinaluhang Shangri-La Dialogue sa Singapore, nagpahayag si President Zelensky ng kanyang pagkabahala sa tila pagpipigil ng Russia at China sa ibang mga bansa na dumalo sa naturang summit. You said Russia and China are trying to undermine your peace summit in Switzerland this month. Do you think Russia and China are afraid that the summit would become such a huge success that it could undermine their global influence, and how so? Yes, because it's a pity that China joined it to Russia and now helps them to push the leaders not participate in the peace summit. We've been in shock really because we count on all the world. We are open to every country except an enemy, of course, except Russia. And but I think this is a surprise for Russia and their allies that for today we have the confirmation from 107 countries, and this is huge result. I think that Russia counted that nobody will attempt the summit and nobody will participate us, but you see that really mostly the world on the side of peace. Maihahalin tulad nga raw niya sa kanyang bansa ang nangyayari ngayon sa Pilipinas sa gitna ng panghaharas naman ng China sa mga barko natin sa West Philippine Sea. And that's why we have to hold the situation, and we have to be together with very strong and clean position that nobody can occupy your territory. Nobody. I think that there are a lot of similar things and a lot of challenges. That's why we spoke with the president that now we need unity, because if Ukraine fallen down, if Russia will occupy us totally, this war, we will see this war in other continents, and it can be in your direction, in your region, and it's a big tragedy. A lot of casualties. If we will stay strong, it means that it will give very important signal to other countries, not to try even to think how to occupy it, other independent countries. Ukraine is considered a small country compared to Russia, but you are still successfully standing up against Russia. What kind of lesson can the Philippines learn from your experience, especially with all these tensions in the West Philippine Sea and all the bullying that we've been experiencing from China? When this war began, Russia was the country which is almost 4 times bigger. But the lesson is that if you are on your territory,
if you're in unity between people, government, soldiers. I mean, everybody will defend your house. The world saw that the resilience of our people, and that's why my message to you, of course, we wish you only peace, but you have to be ready and to think about defending shield for the country. Nang tanungin kung ano nagpapatatag sa kanya sa kabila ng lakas ng Russia, Yes, moral is good. I think that Ukrainians still strong because we are right, because we are with a very honest position. We are on our land, in our house, with our lovely children, and we will stay till the peace will come. This is what you want to tell the Filipino people. Yes, thank you so much, first of all, and for having us. Thank you that you are supporting Ukraine and support peace in Ukraine. And Ukraine will never forget on which side you are now. Historically, I think you are on the side of truth, on our side, on the side of truth, on the side of peace. Thank you so much, Mr. President, for this time. Thank you so And much. it is such an honor to be interviewing you this morning. Honor to me too. God bless Thank you. you. Thank you so much. God bless you. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. May mahigit 100 sasakyan na kung hindi natiketan, na-impound naman dahil sa iligal na nakaparada sa ilang kalsada sa Pasay at Quezon City. Tuloy rin ang paglilinis sa mga nakahambalang sa daan, kabilang ang isang karinderyang dati nang nasita. Nakatutok si Oscar Oida. Tuluyang pinagbabaklas at kinumpiska ng MMDA Special Operations Strike Force ang mga gamit ng karinderyang ito na nakambalang sa bangketa sa Jose Diokno Boulevard sa Pasay. Damay pati mga customer ng kainan na iligal na nakaparada sa gilid ng bangketa. Unang-una, wala naman pong any pay parking ordinance doon, so bawal po ang mga nakaparada. Matatanda ang noong nakarang linggo, nagkatensyon pa sa lugar nang umalma ang mga tauhan ng mga karinderya sa mga operatiba ng MMDA. Wala po silang permit. Ang bangketa or ang sidewalk, it's beyond the commerce of men. So hindi po pwedeng gawing extension po ng mga tindahan ito. Sinuyod rin ng MMDA ang mga iligal na nakaparada sa labas ng sikat na parisan sa Pasay. Nauna nang sinabi ng Pasay City Traffic Bureau na meron silang regular na operasyon sa lugar at palagian daw nilang sinisita ang mga iligal na pumaparada sa kalsada. Ang mga iligal na nakaparadang sasakyan sa Mauban Street, Quezon City, tinikita ng MMDA. Yung iba, nakaharang na mismo sa gate ng mga bahay, bagay na matagal na umunong inirereklamo ng ilang residente. Paliwanag ng ilan. Pero yung mga sasakyang wala ang driver o may-ari, pinaghahatak ng mga enforcer. Inalis rin pati ang basketball court na ito. This is used as an alternate and mabuhay lane po itong Mauban area na ito. You have to ensure na free from any forms of obstruction. Pinasadahan rin ng MMDA ang Giroa Street sa Quezon City pa rin, kung saan nasampula naman ang tindahang ito na sinakop na ang bangketa. Mayigit 9 na po ang natikitan ngayong araw, habang nasa 20 naman ang na-impound ng mga sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ginisa sa Kamara si dating Health Secretary Francisco Duque III kaugnay sa mga naging gastos ng gobyerno noong kasagsagan ng pandemya. Kabilang dyan, ang paglilipat ng pondo, ang mahal na biniling mga testing kit at pati mga inutang. Ang sagot ng dating kalihim sa pagtutok ni Jonathan Andal. Pasensya na po ha, magkaibigan tayo. Huwag nyo kaming paikot-ikutin. Dinikdik ng ilang kongresista si dating Health Secretary Francisco Duque III. Sino raw ba kasi ang nagdesisyon na ilipat ang kontrobersyal na 47.6 billion pesos na pondo ng Department of Health o DOH sa PSDBM o Procurement Services ng Department of Budget and Management noong 2020 pambili ng COVID-19 supplies nang walang MOA o Memorandum of Agreement? Ito ay inauthorize ni former President Duterte. Tama. The transfer was precisely effected and approved by the IATF, NTF, and endorsed to the President
The question is, did you unilaterally decide to transfer 47.6 billion to PSDBM? No, is the answer. I'm just complying with the rule of the PSDBM. Depensa ni Duque kapos noon sa supplies gaya ng mga PPE o personal protective equipment. Kaya umaasa sila sa expertise ng DBM at network nito ng mga supplier sa paghahanap ng mga PPE na kailangan na noon ng healthcare workers. Kaya nanindigan si Duque, legal at kailangan ng paglipat ng pondo mula DOH papuntang DBM. Would like to reiterate that it is within my authority to effect the transfer because of the public health emergency. Ang kontrobersyal na pondong yan ang mitya, kaya inutos ng ombudsman na sampahan ng reklamong graft si Duque at si dating Budget Undersecretary Christopher Lau dahil illegal daw ang paglipat ng pondo. Inaapela na yan ni Duque. Ginisa rin si Duque ng kapwa niya dating Health Secretary na si Iloilo Representative Janet Garin sa mga overpriced na testing kit noong unang bugso ng pandemya na umabot noon ng presyo sa 8,150 pesos kada isang test kit. Tayo ang may pinakamahal na testing, which is 8,150 per test compared to 2,000 pesos sa neighboring countries. It was really difficult. Everybody was scrambling for supplies, and the whole world suffered from the global supply chain shortage. And so this affected even formulation of testing fees. You would see the downward trajectory of the testing cost as soon as supplies became more available and prices began to stabilize. Lumabas din sa pagdinig na 6 na beses umutang noong pandemya ang administrasyong Duterte para sa COVID response na umabot sa 129 billion pesos. Pero sabi ng DOH, meron silang ibinalik. Utos ngayon ng mga mambabata sa DOH ilista kung saan-saan ginamit ang inutang na pondo. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng dating Pangulo sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Salvador Medjaldea. Sinita rin ng mga mambabatas ang PhilHealth na may sobra o hindi nagamit na pondo na 89.9 billion pesos mula 2021 hanggang 2023 na kanilang isinole pero pwede raw sanang napakinabangan ng mga miyembro. Under the law, merong 2 courses of action ng PhilHealth, tama? Yes po. The first is pwede kayong mag-expand ng benefits, tama? Yes po. The second is pwede kayong magbaba ng kinokolekta sa kanila. We are aggressively enhancing our benefit Yes, packages. so let me just... Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kapapasok lamang na balita, kasalukuyang nag-aalboroto ang Canlaon Volcano sa Negros Island. Ayon sa PHIVOX, umabot sa 5,000 metro ang taas ng ibinugan itong plume o makapal na usok. Nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkan at patuloy na minomonitor. Sa ngayon, nananatili naman ito sa Alert Level 1. Di nagtatapos sa pagkakaroon ng diploma ang pag-abot sa pangarap ng ilang Sparkle Stars na proud graduates. Kabilang dyan ang anak ni Yasmin Curdy na ibinahagi ang viral graduation video ng kanyang anak na si Ayesha. Makichika kay Nelson Canlas. Oo, bigyan nyo ka ng From tissue this- sa parang awa nyo na. To this. Yan ang surreal moment para kay UH host Shaira Diaz na for real na ang graduation pictorial. Gaya ng kanyang fellow graduates, mahalaga raw para kay Shai ang milestone na magmarcha next month. Thankful din si Sparkle 10 actress Lian Valentin na nagbunga ang kanyang mga sakripisyo habang pinagsasabay ang showbiz at ang pag-aaral. Ngayon, isa na siyang degree holder. Naranasan ko na, Sir Nelson, yung habang hindi kami kinukunan ng mga scenes namin or hindi pa ako, yung hindi pa turn ko sa eksena, nag-online class ako. I started my college life when I was, nung pandemic, nung medyo nagiging maluwag na doon na nag-start yung taping. Sabi ko, okay, mahirapan ako pero kayang-kaya ko to, kaya yan, kaya yung pagsabayin. Proud graduate din ng Senior High School Batch 2024, sina Sparkle actors Bryce Eusebio at Marco Masa. After vacation, balik to school, back to work ulit, back to balancing work and school.
Umani naman ng milyon-milyong likes and views ang moving up video ng anak ni Yasmin Curdy na si Ayesha. Makikita sa video nang makababa si Ayesha sa stage, agad itong nag-sign language ng thank you Papa and Mama, I love you. Nagulat kami doon, parang may sinabi pala siyang gano'n sa amin na may pa I love you pala siya. So na-touch kami. Maraming mga nagme-message na deaf, mga na nakakaintindi ng sign language, tapos parang sinasabi nila na it's a nice language daw to learn. Kaya ngayon parang na-inspire tuloy ako, parang gusto ko siyang matutunan bigla. Hindi raw naging madali para kay Yasmin ang pinagdaanan ng anak habang nag-aaral. Before, nagkaroon sila ng parang mga online bullying during the pandemic and all. Pero, I'm really happy na na-overcome niya. Parang na-overcome niya yung mga challenges. Kung si Ayesha daw ay graduate na, mukhang hindi pa graduate as a new mom si Yasmin. Marami daw kasi siyang natututunang bago ngayon sa pagdating ng kanyang baby na si Raya Laila. Hindi pala lahat ng mga nababasa mo sa libro, yun yung mga pwede mong gawin sa actual. Like, for example, dahil sa first baby mo, nagustuhan niya to. Sa second baby, minsan hindi niya to gusto. Meron na akong mga nakasanayan na ginawa ko kay Ayesha before nung baby siya na naging madali na sa amin ngayon nung second baby, like pagpapaligo ng baby. Nelson Carlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.